Sa tabing kalsada ng Sitio Mag-i, sa bayan ng Vinsons, Camarines Norte, may isang lugar na madalas lang nilalampasan ng ating mga mata, gayon din ng mga sasakyan. Pero sa loob nito, may isang organisasyon na may itinatago at pinapalawak na yaman at silbing biyaya sa mga mamamayan. Ito ay Community Organizing Development Unit. Dati nag-start ito sa Community Organizing Unit lang. Pero dahil mayroong mga nangyayari mga development sa communities na pinupuntahan namin, so binuo yung Community Organizing Development Unit. So ito sa pamumuno siyempre ng aming division head, si Sir Eric Castro. Yun, nagsisimula kami ng mga gawain. Unang-una itong aming lugar. Kailangan namin itong pagyamanin kasi nakaugnay ito sa aming programa ng Republic Act 10121. Gawain niya na kung related sa pag-aasikaso sa kaligtasan ng mga tao. Kaya ang approach dito, siyempre meron kaming kasama ang mga community, multi-sectoral, tapos siyempre may mga ahensya na kasama, kaya multi-agency. At siyempre kasama ang community. Dahil dun sa Republic Act 10121 na yan ng ating Pilipinas, may mga ginawang pamamaraan na kasi kailangan equip ka, nagbago yung panahon, karoon yung mga climate change, global warming. Kaya ito na nga, kailangan na mag-strategize ang lahat ng mga tao dahil mga preparedness na ginagawa. And at the same time, yung mahalaga sa amin yung food production namin na yun ang una namin ginagawa para handa rin kami sa aming sigmura. Yung food, mahalaga yun sa ating paghahanda. So, ang Community Development Organizing Unit, andyan kasama rin naman yung iba't ibang unit dyan bilang nakapokus sa amin laban. Kasi merong katropa kasama. Simultaneous yung nangyayari na yan. Andyan yung activity ng ginagawa ng emergency unit. So, andyan din yung mga ginagawa ng mga training. So, it's a collaborative efforts yung nangyayari. So, lahat ng programs ay under the supervision ng government na kung saan ang department pag ang office ng PDRRM office, management office. So, hindi talaga siya hindi siya masasabing sa amin. Kasi in partnership ng ating gobyerno, ng ating governor, sino man yung mga umupo, kung magkakaroon ng continuity yan, dire-diretso lang kami na mag-o-offer ng mga. So yung pagkakaiba, hindi nga ito negosyo, diba? Parang you want to impart knowledge, help people to learn more, tapos dagdagan yung resiliency, yung tibay, pagkakatibay ng isang pamayanan, educate yung mga tao, maintindihan nila na dapat pala sila ay hindi sapat na lang, ang may alam lang ay isa sa mga family, kailangan yung marunong sila sa pangkalan. So it's a holistic approach para makatulong sa pamayanan. EcoDRR, ang program na ay sa community. Ang unang approach namin ay paano natin na dadagdagan ng pagkain kasi food security, food production. So kailangan nilang karoon ng konting kaalaman sa lupa, sa mga garden, mga open spaces, sa kanilang home garden para magkaroon sila ng sarili nilang pagkain. So, bukod doon ay nagkaroon kami ng part ng kanilang training sa permaculture ay develop mga local resources na nandiyan available. Unang-una yung mga bunot ginagamit sa paggawa ng garden. Pansin nyo pa dito, puro mga bunot yan. At kahit naman ganyan yan, may mga explanation yan bakit maganda yan. So local resources yan, yun yan bibilin. Diba? Yung mga pinagpapasan ng buko, ganyan pwede yung gamitin. Tapos i-integrate mo, ang principle is integrate mo sa iyong garden para gumanda ang iyong garden. Ang bawat isa ay tinutulungan namin magkaroon ng sarili nilang organization. Kaya yung organization na yan, tinutulungan namin silang
ipapacilitate namin i-rehistro yung kanilang association. Pagkatapos pa i-rehistro, merong mga initial na tulong, konting kapital para magamit nila kung gusto lang magkaroon ng isang enterprise, isang maliit na hanap buhay. Luckily, yung konsepto nasa ilalim ng permaculture. So, ang permaculture ay kombinasyon siya ng maraming strategy. Ang isa sa mga mahalagang konsepto ng permaculture, pag-design nyo siya, no? Design system for creating a sustainable human settlement, yung panirahan ng mga tao, na kung saan ito ay gagamitin mo yung lengguwahe ng kalikasan, yung language ng nature. No? Ito ay ecological, dapat yung mga pamamaraan ay eco-friendly. So meron siyang ethics na sinusunod. Isa sa mga ethics namin na mahalaga yung care of the earth. Pagka care of the earth, pangangalaga sa kalikasan. Andun yung conservation, preservation, andun yung environmental rights, andun ang ecology, andun yung mga iba't ibang soil rehabilitation. It's more on ang permaculture, more on rehabilitation kasi nasisira yung ating mundo. Care of the earth mahalaga. Ino-offer namin itong konsepto, hindi naman ito armchair study, learning by doing. Kaya dito sila natuto na mawak ng lupa. Pagka nag-start silang naggawa-gawa ng mga small garden, doon yun ang starting journey nila. Pag nag-engage ka sa permaculture, magugulat ka sa kagandahan ng kanyang pamamaraan. So ito po ginagawa natin ay napakalaga. Ito ay sumasagot sa kasalukuyang problema ng ating daigdig. Solution ang binibigay natin. Kahit sabihin natin slow solution at mahalaga, meron tayong ginagawang solution. Kaya ang tanging magagawa natin ay makagawa ng ilang mga initiative o i-save natin yung ating planet kasi sarap tumira sa isang planeta kung saan ito ay umuugnay sa ating buhay. Produksyon ng pagkain ang isa sa mga nangungunang suliranin sa ating bansa. Ang normal na 3 beses na kain sa isang araw ay tila nagiging pribilehiyo na lang sa ibang mga pamilya. Solusyon ng kailangan sa hindi nagbabagong sistema. At isa rito ang kodo. Sa ilang mga pamilya, biyaya raw ang kodo. Sila ang dahilan kung bakit may naihahaing masusustansyang pagkain ang bawat pamilyang kanilang natutulungan. Kodo ang siyang ugat ng kanilang karunungan sa pagtatanim at pangangalaga ng natural na yaman ng kalikasan. Ito ang nagtutulak sa kanila na maging produktibo at maging bukas sa mga inisyatibo. Masiyang malaman na may ganito pa palang mga uri ng organisasyon na may iisang hangarin. Ang matulungan ang bawat mamamayan na matugunan ang kanilang pangangailangan. Nagpapasa ng mga kaalaman na siguradong mapapakinabangan at maisusupling hanggang sa susunod na mga henerasyon. Patuloy sanang yumabong at maging makulay ang organisasyong ito at gawing kasangkapan ang mabuti nilang kalooban. Hindi ang pagpupugay sa mga bayani ng ating bayan.